Balansehin ang personal na buhay at relasyon. Huwag maging dependent lamang sa isang relasyon. Ibigay mo din ang oras at atensyon sa iyong pamilya, kaibigan at sarili. Yo! What's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Katie and you are watching Homulas TV. Mga ka-peeps, Homulas TV, subscribe ka na! So for today's vlog mga peeps, meron na naman tayong panibagong vlog. For today's vlog is paano maiwasan ang pagka-bored o burnout sa LDR. So, check it out! A few moments later. Ang mga long-distance relationships ay may kanya-kanyang hamon. At isa na nga dyan ang pagka-bored or pagka-burnout. Pero may mga paraan upang mapanatili itong masaya at healthy ang relasyon kahit na malayo kayo sa isa't isa. So narito ang ilang tips kung paano maiwasan ang pagka-bored o burnout sa LDR. 1. Magkaroon ng regular na communication. Mahalaga ang consistent na pag-uusap. Hindi kailangang araw-araw ang pag-uusap, pero mas mahalaga na mag-set kayo ng schedule sa pag-uusap niyong dalawa. Magtulungan kayong dalawa sa oras na pareho kayong available. At ituring niyo itong quality time. Gamit ng mga iba't ibang platform para hindi ito maging monotonous. Minsan, hindi lang chat at call. Pwede ka ring mag-send ng mga voice messages, videos, o kahit magsama sa paggawa ng mga activity online. 2. Magkaroon ng mga mini projects or goals. Magtulungan kayo sa mga bagay-bagay na magpapalago sa inyong relasyon at sa inyong sarili. Halimbawa, magtulungan sa pag-aayos ng isang personal project. Tulad ng paggawa ng playlist sa isa't isa. Or mga long-term goals tulad ng paghahanda para sa magiging pagsasama. 3. Tanggapin ang pagkakaiba. Masaya ang relasyon kapag pareho kayong may time para mag-grow as individuals. Suportahan ang goals at hobbies sa bawat isa. Magiging interesting ang inyong buhay kung may mga natutuklasan kayong bago habang hiwalay kayo. Or magbigay ng space at privacy. Ang pagiging palaging magkasama sa virtual na mundo, minsan nakakapagod din. Kaya mas mahalaga na magbigay din minsan ng space sa bawat isa. Huwag masyadong mag-overthink kung hindi agad makakapag-reply. Kung minsan ay kailangan ng personal time ng partner mo. Anyway, sa mga nagme-message sa akin, nagdi-DM at nagtatanong kung ano nga ba ang legit na dating site or a dating app na kung saan pwedeng maghanap ng seryosong afam. Anyways mga pips, meron akong i-share sa inyo, isa siyang dating service. Ito ay ang Christian Filipina. So Christian Filipina is a dating service that connects Christian singles, primarily Filipinas, with men from around the world who share similar faith-based values. It is marketed as a safe and serious dating service focused on meaningful relationships and marriage rather than casual datings. Many members are Western men looking for a Christian Filipina for a serious relationships. And the platform promotes traditional Christian values. It also provides resources like success stories, scam prevention tips, customer support to help customers to navigate a cross-cultural relationships. One of the benefit na din dito kapag ikaw ay isang premium member is may access ka sa unlimited messaging and video calls. Ang mga free member kasi is limited lang yung masisend nila na mga messages dito. While kapag ikaw ay naka-premium, you can send and receive unlimited messages. Meron din silang scam protection and customer support, which means the site has strict anti-scam protection policies. Premium users get better protection for fake profiles. Plus, pag naka-premium member ka, mas higher ang matchmaking success. Since premium member usually more serious about relationships, you are more likely to connect with real, committed individuals. And make sure to complete your profile kapag nag-sign up ka para mabilis ang verification at ma-approve ka agad. So start your journey now. Sign up for free. Take the first step toward the Christ-centered relationship. The link is in the comment section. So back to the topic na tayo mga pips, doon na tayo sa number 6. Mag-celebrate ng mga maliliit na tagumpay. Kahit na malayo, halaga pa rin ang pagpapakita ng small appreciation sa bawat isa. Mag-send ng mga congratulatory messages sa mga milestones ng bawat isa. Kahit magpadala ng mga simpleng surprise gift na magpapakita ng love mo para sa kanya. Next, huwag mag-expect ng perfection. Sa LDR, may mga pagkakataon na may pagkakaiba sa oras ng pagtulog,
gawain o priorities. Ang mga ganitong bagay ay normal lamang. At hindi ito dapat maging sanhi ng stress. Magkaroon ng mga realistic expectations sa isang relasyon. Next, regular na check-in sa emotional health. Mahalaga din na tatanungin ninyo ang isa't isa kung paano ang inyong emotional state. Iwasan ang magtago ng mga feelings or worries. Dahil ang open communication ay mahalaga sa LDR. So that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel. My name is Kate and I'm now signing off. Walang ibang may alam kung ano ang iyong kapalaran. Kailangan mo ba na makakausap?